Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Pinson and this is my devotion for today, March 22. And ang topic po natin for today is ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo or Docetism. So, ang scripture po natin for today is 1 John chapter 4 verse 2-3. Babasahin ko po. This is how we can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. So, ano po ba yung ibig sabihin po nito? Ang pagiging tao ni Kristo ay may napakalaking kahalagan po sa ating pananampalataya. At ito po mismo yung ang tinatanggi ng maling katuroang tinatawag na Docetism. So, ang Docetism daw po ay isang erehiya na nagkasabing na nagkasabing Jesus ay nagpakita lamang bilang tao, ngunit hindi siya tunay na naging tao. Tinanggihan nito ang kanyang tunay na pagkatao kasama ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay sa laman. Ngunit ayon niya sa ating binasa na scripture, which is 1 John chapter 4 verse 2-3. Ang tamang pananampalataya po ay kinikilala na si Jesus ay tunay na naging tao at ang sino mang hindi tumanggap nito ay hindi mula sa Diyos. So, alam po natin na yung teaching na kapag may mga religion na nagsasabi na hindi tao talaga si Kristo, Diyos pa rin siya at hindi talaga siya nagkatawang tao, no, mali po yun kasi kailangan po ang tamang teaching po natin for today. Kaya nga pa na-explain sa 1 John chapter 4 verse 2-3 is si Jesus Christ po is nagkatawang tao, pero siya pa rin ay fully God and siya ay fully human. So, teaching po natin for today is bakit mahalaga po ang pagiging tao ni Kristo? Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, He is both God and man. So, ay nga po sa John chapter 1 verse 4, ang salita lang ay naging tao at ang kasama natin hindi lang sa Diyos na nagpakita bilang tao, hindi siya mismo yung sinasabi nila na ano lang na hindi siya nagkatawang tao. No, nagkatawang tao po ang ating Panginoon. So, second teaching po natin is ang kanyang pagiging tao na titiyak ang ating kaligtasan. So, dahil si Jesus po ay tunay na tao, siya ay nakaranas ng tunay na paghihirap at kamatayan para sa ating mga kasalanan. Kung siya ay Diyos lamang at hindi naging tao, hindi siya maaaring mamatay para sa atin. Ngunit dahil siya ay Diyos at tao, siya ay naging tagapamagitan natin sa Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, natanggap natin ang kaligtasan. So, last